naghihirap man kami o nagagalak, Panginoon, still pupurihin ka namin dahil karapat dapat lang, Lord, purihin ka namin sa aming buhay. Hallelujah, Lord. We honor your name, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsikat. Habang walang kakayahan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako, Panginoon. Yes, Lord. Sa aking karunya, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran na kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Minsan pa, habang hindi ka karapat-dapat sa akin. Hallelujah, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karunya, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran na kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yakap mo ako sa aking karunya,
Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Niyakap mo ako. Niyakap mo ako sa aking kalinga. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kamalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat po, Panginoon. Sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Thank you, Lord. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likhang luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago.
Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. For the last time. Hallelujah. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y Tapat. Hallelujah, Lord. Noon, ngayon, at magpahanggang kailanman, Panginoon, tapat ka, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Dakila ka, Panginoon. You are worthy of all praises, honor, and glory, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Okay, tayo po lahat ay manalangin. Totoo po, Panginoon, na walang ibang Diyos maliban sa iyo, na siyang aming karapat-dapat na pag-alayan ng mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Kaya mandalangin po namin na bigyan ka namin ng kaluguran, naluklok ka sa iyong kaitaas-taasan, naparangalan ang iyong dakilang pangalan. Kaya o Diyos, sa aming pagpapatuloy na iyong gawain, patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso at isipan na ikaw ang tunay at patuloy na makapaghari sa pamagitan ng iyong mga salita na matanggap namin ito ng may pagsunod, may katotohanan, may kapangyarihan upang ikaw nga o Diyos na aming masunod sa aming mga buhay. Lord, sa aking muling pagtayo para magbahagi ng iyong salita, patuloy mong parangalan at itaas ang iyong pangalan. Hayaan mo, O Diyos, ang puso na iyong mga anak ay maging bukas sa katotohanan ng aral na iyong salita. Na hindi po namin ito tanggihan, lalong hindi po namin labanan, sapagkat ikaw nga ang Diyos na totoo at makapangyarihan. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na ikaw ay aming purihin, aming sambahin at pasalamatan, at patuloy po namin inaalay ang hapong ito para ikaw ay aming parangalan. At sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tunay nga na tanging ang banal ng Espiritu ang siyang wina-welcome namin sa aming kalagitnaan. And we secure this place, Father, through the blood covering of our Lord Jesus. Holy Spirit, we welcome you in Jesus' name. Thank you, Lord. Once again, we give you all the glory, the praises, honor, and thanksgiving in Jesus' name. And everybody say, Amen. 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 Praise God. Para akong nakipagbuno. Salamat mga kapatid sa suporta sa gawain ng Panginoon. At salamat din sa bawat isa sa atin na kayo po ay nagkakaroon ng kasabikan na patuloy na papurihan at paglingkuran ng Panginoon. Naiiyak po ako sa totoo lang kung bakit. Kahapon po ay nag-service nga kami sa Patay. Alam niyo yung mga taong nakinig doon. Naramdaman ko po yung kanilang kawalan ng kaalaman patungkol sa Panginoon. Kaya alam mas lalo kong ganadong mag-preach, magturo patungkol sa buhay ng tao. Nakatanggang kanina na bago inalis yung Patay doon sa bahay, doon na lang ako nag-preach, hindi na ako sumama rin ko sa libingan. So nakita ko po, mga kapatid, lalaki at babae, bata at matanda. Patuloy po dapat maabot yung aral ng salita ng Diyos. Umiiyak po yung mga anak dahil yung anak po, all in all, 13. Yung tatay na matay ng 83 years old. Parang pwede nating sabihin, okay na tayo, magpahinga ka na. Pero hindi po eh. Kahit na malalaki na yung mga anak at mga pamilya, nakita ko po yung pagmamahal nila sa tatay, sa nanay, at na-witness ng ibang mga kasama ko. Pero alam niyo mga kapatid, dapat at higit na mas maramdaman natin ko sa loob ng iglesia. Amen? Dahil ang namamagitan, ang gumagawa sa ating kalagitnaan, walang iba kundi ang ating Panginoon.
Kung di po tayo magtutulungan, kung di po tayo magdadamayan, naganapin at gawin ang kalooban ng Panginoon, tayo rin ang masasaktan sa isa't isa. Tama ba yung sinasabi ko? Ano po namang naging emotional? Tama ba yun, mga kapatid? Kasi ito po yung panahon na kung saan talagang mag-rejoice po tayo dahil tayo po ay may Diyos na buhay. Buhay ba ang Diyos natin? Amen. Naniniwala po ako. At ang Diyos po ang nagpapala sa atin. Sino yung pinanganak dito na pagkapanganak sa kanya, mula sa kanyang mga magulang, may dala-dala ng pera? yung pagmulat mo ng mata, yung pinanganak ka pa lang ng nanay mo, meron na mga dollars, yen, pound. Sino? Meron? Meron ba? Wala. Ibig sabihin, mga kapatid, nung ipanganak tayo ng ating mga magulang, wala tayong pera, wala tayong kwarta. Pero bakit pag ang usapin ay patungkol sa bigayan, parang hindi man tayo nagsasalita, pero sa isip, sa kalooban, nagre-resist na agad. Tama ba yon? Kasi sabi ng iba, Sora, bigayan na naman, wala nang trabaho, wala nang pera. Alam nyo ng Diyos eh. Sabi ko nga sa inyo, pinanalangin ko, Lord, huwag mo akong pagyamanin. Baka hindi na ako maglingkod eh. Kaya yun yung talaga sinabi ko. At yun din yung prayer ni David. Huwag mo akong payamanin, Panginoon, at huwag mo rin akong paghirapin. Baka makaligtaan kita. At sa buhay po natin, sabihin niya po natin sa ating sarili, ako ang pinakamahalaga sa harapan ng Diyos. Aminin, ikaw, ako, tayo ang pinakamahalaga sa harapan ng Diyos. Kaya kung tayo man ay tinuturuan patungkol sa mga pagbibigay, abay mapalad ka. Ibig sabihin, pagkakatiwalaan ka ng Lord at pinagkatiwalaan ka na ng Panginoon ng maraming yaman. Kaya nga lang, kung hindi po tayo matututo, abay walang pakundangan ang paggastos niyan. Tama ba? At yun po yung ating aaralin. Ang pamagat po ng ating aaralin, yung tinatawag good and wise steward of God's blessings and wealth. Sabihin natin, blessings and wealth. Mga pagpapala at kayamanan na ipagkakatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, ang Diyos mismo ay may nais na ikaw at ako ay pagpalain. Pero bago ang lahat, basahin muna natin yung teksto para magkaintindihan po tayo. Dahil kung wala pong text ng salita ng Diyos, ay salita lang ni Pastora yun. Kunin natin yung aral ng salita ng Diyos. Hindi ko na ito babasahin, English eh. Doon na lang po tayo magbabasa sa ating yan, yung ating text. Kitang-kita nyo naman, di ba? Pag hindi nyo pa nakita yan, ewan ko na lang. Yan, yung tinatawag na Deuteronomy chapter 17 verse 1. So, kung nakita natin, kayo po ang magbasa. Sabay-sabay po nating basahin. Are you ready? 1, 2, 3, basa! Okay. Sabi daw, huwag ka raw hahain o maghahandog sa Panginoon mong Diyos ng baka o tupa na may dungis o anumang kapintasan, sapagkat yaw isang karumal-dumal. Akala nyo, yung pagpatay lang ang karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Sabi, ito'y karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. How about yung Proverbs chapter 3, verse 9 and 10? Okay, basa! Verse 10.
Tingnan niyo yung maganda rito eh. Mapupuno ang iyong kamalig. Ibig sabihin ng kamalig, yung stock room. Kung ang kamalig mo ay refrigerator, pupunuin nyo ng Lord. Amen. Pag pumunta po kayo sa bahay ngayon, buksan nyo po yung rep. May laman po. Tubig. Kadidipros po kasi. Wala akong laman na na makakain kundi puro tubig. But I believe, positive po ako, kaya po iyong punuin ng Panginoon. Ako lang po talaga ang hindi bumibili. Dahil kung iyon po ay tatagal ng ilang linggo, ilang buwan, katulad nung kailan lang, nung nagpunta ka sa Mindad, di ba pinagluto kita ng tinolang manok? Yung manok na yun na iniluto mo, siguro mga 3 linggo na dun sa rep. Ganong katagal, hindi po kasi ako nagluluto eh. Madalas kong maubos doon sa rep itlog. Yung almusal, na pagka biglang umuwi sa bahay, walang ulam, piprito ng itlog, nilagang itlog, yun po ang madalas na nauubos sa rep. Pero mostly sa ulam, bihira, bumibili lang po ako o kumakain sa labas. Kaya dito, makikita po natin ang mabuti at ang matalinong katiwala ng mga pagpapala at kayamanan ng Diyos. Ikaw yun. Sabihin mo sa kapatid sa katabi mo, ikaw yun. Kumbisihin nyo. Di ba? Ang sarap pakinggan. Pagpapala at kayamanang bigay, pinagkatiwala ng Diyos. Kaya lang, aminin natin, are you good? Are you good steward? Yun po ang ating titignan dito. Kapag sarado po ang ating isip patungkol sa pagbibigay, you are not good steward. Kasi ang isang pinagkakatiwalaan ng Diyos, yung merong bukas na kaisipan. Yung kaya mong, hindi mo alam, pero kaya mong matuto, kaya mong tanggapin ang panibagong aral. Alam nyo, sa totoo lang, kaya marami pong Pilipinong hirap. Isa sa cause yan. Isa sa dahilan yan. Dahil pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos, but we are not good. Kasi ang alam natin, pag tinanggap na natin sa Panginoon, akin lang to. Kaya nga makinig po kayo mga kapatid. Tayo rin, ako din. Inaaral ko rin po sa aking sarili. Dahil ito po ay isang aral na mahalaga sa isang Kristiyano. Na kung tayo po ay magiging bukas palagi sa mga aral ng patuloy patungkol sa pagbibigay, makikita po natin dadaloy po ang biyaya ng Diyos. Nararanasan ko po sa maraming pagkakataon. Tulad nga ng sinabi ko, praise God. Hopefully kayong mga kapatid na taga San Mateo, so hopefully sa susunod na kayo ay makasama namin andun na dun sa bagong bahay-sambahan na ibinigay ng Panginoon. Naniniwala kayo? Kailangan ko yung taga-amen. Kine-claim ko po yun, binivisualize ko na meron ng mga tambourine dancer doon. Meron ng room ang mga bata. Kaya inaangking ko na rin po yun. Kaya dito mga kapatid, kung tayo man ay nakapagtingin mo sa bulsa, sabi ni Pastoro, meron pagpapala, yung bulsa ko, lagi walang pera. Maghintay ka kapatid, tinuturuan ka pa lang ng Lord na maging good steward. Kasi pag ibinuhos po ng Panginoon, ang pagpapalang yan, dapat alam mo ang gagawin. So, sabi, sa paghahandog, huwag po tayong maghandog ng, sabi, karumalduma. Parang ang pangit ng ano, no, yung, kung sa pagpatay, ginamit yung karumalduman, ang karumaldumal na pagpatay, parang chinap-chap kung gagamitin natin ng idea. Pero gamitin po natin yung paggamit ng karumal-dumal na paghandog sa Diyos. Meron palang ganun. Kaya mga kapatid, dalangin po natin na tayo po ay pare-parehong mabuksan sa aral ng ating Panginoon. Katulad po ng binasa natin sa Deuteronomy chapter 17 verse 1, na wag daw po tayo maghandog ng mga bagay na imperfect o hindi, anong tinatawag na may mga kapintasan. Sabi rin ko sa ating introduction, the fact, yung katotohanan, the fact that this command was included probably indicate that some Israelites were sacrificing imperfect or deformed animals to God. Kasi noon, sa lumang tipan, ang paghahandog po ay ginagamitan siya ng hayop.
Ang mga Israelita, madalas sila po ay naghahandog ng hayop kung ang kasalanan mo ay pumatay, kung ang kasalanan mo ay depende sa kasalanang nagawa. So, kinakailangan mong magkaroon ng paghandog ng hayop at kinakailangan ang handog mo ay walang kapintasan. Ang handog mo ay pangangay, malusog. Kaya lang dahil ang tao nga ay wicked, sa kasamaan ng tao, noong pa man, ang inihandog nila ay yung mga merong deformity. May kapintasan, may sakit, may karamdaman. Kaya, sabi ko dito, katulad ngayon, then as of now, it is difficult and expensive to offer God our best. Sa atin, sa panahon ko ngayon, napakahirap at masyadong mahal sa tingin natin ang maghandog sa Diyos ng nararapat. Pag sinabing the best talaga. Katulad nitong aral na ilang paulit-ulit na. Sabi rito, ito yung isang best. The first part of what you earn. Yung unang bahagi ng ating mga kinikita. Pag ang pinag-usapan po natin ng pera, kadalasan po, sarado ang marami dito. Pero alam nyo mga kapatid, hindi lang naman to sa pera, sinisino. Even sa oras. Kung tayo ay may ilang oras ba tayo meron? Meron tayong 24 hours. Kukunin natin yung tithes sa oras na yon. Ilang oras meron tayong i-offer sa Panginoon? Ha? 2 hours and 40 minutes. Tanungin natin. Yung 2 hours and 40 minutes, nagagamit ba natin yan? Sa pagbabasa? Sa pananalangin? Sa pagbabible study? O whatever service na ating i-render o iaalay sa Panginoon. 2.5 and 4 hours and 40 minutes. So, doon pa lang makikita po natin na pagbabasa ng Bible, madalas, tinatamad, kinababagutan, walang kagana-gana, pero maniwala kayo mga kapatid. Nag-e-enjoy po akong magbasa ng Bible ngayon. Ang tingin ko po sa pagbabasa ko ng Bible ngayon, parang ako'y humahalukay ng kayamanan. Binibigyan po ako ng lakas, ng sigla. Binibigyan po ako ng tapang ng Panginoon na kahit na sino yung nakakaharap ko. Ang dami ko pong kaharap kagabi sa aking pangangaral, hindi ko kilala. Mga lalaki, mga babae, ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. They are all ears, focusing, hearing the Word of God. Meron po akong kinausap na isa doon sa kapatid, yung anak nung namatay. Sabi ko, kumusta ba yung feedback? Kanina umaga, pagkatapos ko ng aking pagbahagi ng salita ng Diyos, siya lang yung natanong ko, kumusta ba yung feedback ng ating pag-aaral? Isura, maganda. Sabi ko, babalikan ko kayo. Makaliping lang, maybe Tuesday, Wednesday, babalikan ko kayo. Kukunin ko kung ano talaga yung mga natanong sa kanya at yun ang dapat madiligan. At tayo kapatid, kahit na linggo-linggo tayong dumadalo, pero wala kayong feeling personally ng aral ng salita ng Diyos, magiging bingi pa rin kayo kahit na iaral natin ang iaral ng pagbibigay. Kaya dito, kinakailangan pong madilig ang puso at isip ng tao patungkol sa aral ng salita ng Diyos. For what? Hinahanap ng Diyos na ikaw ay patuloy na pagpalain, but if you are not good steward ng mga wealth and blessing, I doubt na may enjoy mo yan. Kaya dito mga kapatid, it is always tempting to short change God because we think we won't get caught. Sabi rito, minsan o kadalasan natutokso tayo na ano tong short change na ito. Yung nagbigay ka, binigyan ka ng Panginoon, yung ibabalik mo yung sukli. Pag binigyan ka ng 100 pesos ng Panginoon, magkano yung sukli ng Lord doon? Ha? Yung sukli ng Lord, yung ibibigay mo, binigyan ka ng Lord ng 100 pesos, susuklian mo siya, magkano ibibigay mo? 10. Ngayon, ang bilis ibigay ng 10 piso kasi pang soft drinks lang yan. Ginawa ng Lord na 1,000. 100 lang ang sukli ng Lord. Kaya ba? Eh, binigyan
10,000. Kaya ba? Panginoon, yung 10,000. Yung 1,000, isang kilong bigas ay isang ano na ito, kalating kabang bigas. Kaya minsan, yung sukli, kulang. Binigyan tayo ng 100,000 tapos yung 10,000 ibibigay mo sa Lord. Lord, napakalaki naman. It is always tempting na suklian natin ng kulang ang Panginoon. God, because we think we won't get caught, but our giving, tingnan nyo but our giving shows our real priorities. Ito ang ating pagbibigay at ito'y nagpapakita ng ating tamang prioridad sa buhay. Kung tayo po ay bibigyan ng mas marami, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, lalong hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaki, kapatid. Pero God is good that as we give, sabi ng salita ng Diyos, it will turn back to you. Sabi, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya dito mga kapatid, inaaral po natin ang salita ng Diyos. Dahil tayo po ay nabihag. Nabihag ng maling sistema ng mundong ito. Na para magbigay ka, kailangan may kapalit. Tama ba ako? Ha? Magbibigay lang ako sa church na yan, paano magbibigay? Nung nagkasakit nga ako, hindi nga ako natulungan. Alam niyo mga kapatid, mali po ang pananaw pag ganun. Una, kaya ka nagbibigay. Binabalik mo lang yung sukli ng Lord. Command ito. Sobrahan mo. Sabi ng Panginoon, the more na marami tayong itinatanim, ibinibigay, anong sabi ang pangako ng Lord? Babalik ito ng pangilakas. Ang tanong, siksik ba o masikip? Kaya minsan, dahil bihag yung ating isip, parang hindi makadaloy. Alam niyo yung masikip? Parang ang hirap daluyan ng tubig yan. Kasi masikip eh. Pero hayaan mong maging bukas. Dito makikita natin mga kapatid, kaya tayo nabubuhay hindi dahil marami kang pera. Kaya ka nabubuhay hindi dahil lagi kang walang pera. Kaya ka nabubuhay, sinusuplayan ng hininga ang buhay ng bawat isa sa atin dahil iyon ang kalooban ng Diyos. Amen! Kaya pag hindi po tayo naging bukas sa aral ng patungkol sa pagbibigay, kapatid, huwag mo nang hintayin pagsisiyan mo pagdating ng araw. Mahirap pong aral ito at katuruan, pero the more na tayo po ay natututo at nagiging bukas sa larangan ng pagbibigay, mararanasan po natin ang pangako ng Diyos. When we give God the leftover, kung ang mga tira-tira lang po ang ibibigay natin sa Panginoon, it is obvious that He is not at the center of our lives. Obvious daw, halata, na hindi ang Panginoon ang sentro ng ating buhay. Give God the honor of having first claim on our money, time, and talent. Sabi, bigay natin ng parangal ang Diyos unang-una sa ating kaperahan. Huwag niyong isipin na kay pastora na pupunta yung church, yung pera ng church. Katulad nga ng i-share ko sa inyo, mula na lumipat tayo at hanggang ngayong present, hindi pa ako humihingi ng pamasahe man lang. Dahil ipinakita ko po sa sarili ko na ang supplier talaga ng kailangan ko ay walang iba kundi ang Panginoon. Huwag niyong isipin na meron din akong bangko, nasara yung bangko ko. May konti akong ipon doon sa aking ATM, pero nung ma-scam po ako, pati iyon, nasarado. Kaya sa ma-scam, winidraw ko po. Kaya nga nakabili ako niya ng water dispenser, nakabili ako ng ating wifi. Kaya pag may pera ko, inuuna kong hanapin at tignan kung ano ang kailangan ng church. Kasi alam ko po pagpapala yan ng Panginoon, dapat siya yung pinaka-first. Kaya lang, hindi ko po ito sinasabi para itaas o ipagmalaki ko yung sarili ko. No! Wala hong malaki, wala hong mataas.
tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Amen. Dito, makikita po natin mga kapatid, kung ang nais po natin ay ang parangalan ang Diyos, pakita mo. Ipakita mo sa pamagitan ng mga pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi lang sa pera, sa oras. Paano tayo nagbibigay? Paano natin ginagamit ang oras natin para parangalan ng Diyos? Sa talent, mga talento. Alam niyo sa ministry, laging for hire. Laging kulang ng mga manggagawa. Yun po ang napansin ko. Sa San Mateo ba pinakapos ng manggagawa? Pero kung tutusin, ilan na ang attendees ng San Mateo? Lalo dito. Kaya lang, pag hindi po natin tinignan ang ating mga sarili, ano ba yung talent ko na pwede kong maging contribution sa gawain ng Panginoon? Ano bang talent meron ako na pwede kong i-honor, i-offer sa Panginoon? Kaya dito, binubuksan po ng Panginoon, hindi lang laging pera. May mga bagay na meron ka, pero pag in-offer mo ito sa Panginoon, gagamitin ka ng ating Diyos. Amen po ba? So dito mga kapatid, God, not possession, has first place in our lives. Sabi rito, hindi lang yung mga ari-arian natin, yung mga nais ng Diyos, yung unang-unang tinitignan ng Diyos sa ating buhay. But that our resources belong to God. Lahat ng pinagkukunan natin, lahat yan galing sa ating Panginoon. Kaya ang sabi rito sa Proverbs chapter 3, 9 and 10, ulitin nga natin para matatak, matandaan po natin. Pag ikaw ay pinagpala, binuhos na yung pagpapala ng Panginoon. Ito ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 9. Basa! Ten. Yung maganda dyan, yung aapawan. Ibig sabihin nag-overflow. Pero ang susi muna, parangalan mo muna ang Panginoon. At iyon minsan ang nane-neglect ng marami. Even Christian o mananampalataya. Yung pag tumanggap ka na, naku, magkano yung sweldo ko? 2,000. Yung 200 para sa Lord. Eh, pambili ko na ito ng gatas. Lalo pag ginawan 20,000 na. Magkano lang para sa Lord doon? Sukli ni Lord. Magkano? 2,000. Pastora, pwede ko nang marami ibili Shopee nito. Kaya dito, pagka tayo po ay hindi natuto sa aral ng Panginoon at inuuna lagi natin ang ating mga sarili, sabi, parangalan mo muna ang Panginoon at aapaw. Aapaw ang biyaya, aapaw ang nagsagana, yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Even sa church, the more na nagiging sarado tayo sa pagkakaloob, yung pagsulong ng Diyos, napipigilan. Amen? Pero salamat sa Lord. Salamat po sa Panginoon. Sa ating panalangin, sa ating pagsulong, ine-claim ko na, gagamitin na po natin sa December 29, yung worship place na pagdadausan ng ating Christmas party. At doon na po tayo mag-worship every Sunday. So hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, pinasok ko yung desisyon na ito, tinindigan ko ito. I'm willing na kahit daw ko tumanggap ng allowance dahil sabi ko, Lord, ikaw ang may-ari nito, ikaw ang pinaglilingkuran namin at ikaw rin ang bahala sa pangangailangan ko. Not knowing, God move in a special way. At tayo kapatid, pag wala ng pera, halika mag-practice. Ay na lang, tinatamad ako. Halika punta tayo sa gawain. Ano lang, pastora. Alam niyo mga kapatid, sayang. Sayang po ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi rito, giving to God first, help us conquer greed. Yung pagbibigay natin sa Panginoon, nilalabanan natin at pinagtatagumpayan natin yung kasakiman. Ibig sabihin, may hawak ka, galing yan sa Panginoon. Pag hindi mo kayang ibigay, sakin ka. Sabi yon, hindi si pastora ang may sabi nun, giving to God is first, help us conquer greed. Help us
properly manage God's resources. Pinagkatiwala lang pala yan, ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pero sa pagbibigay mo, ikaw ay pinagkakatiwalaan, mapagkakatiwalaan sa mga ibinibigay ng Panginoon sa iyo. And open us up to receive God's special blessing. Yun ang maganda ron. Pag sinabing special, hindi siya ordinary. Hindi siya pangkaraniwan. Meron po akong nakausap noon. Ito po ay nag-abroad. Ngayon, nung nasa ibang bansa po siya, nagkukwento siya tungkol sa ginawa niya. Nung mabuksan po ang kanyang isipan sa larangan ng pagbibigay, siya mismo ang nag-share sa akin. Sabi niya, Marisa, totoo yung totoo yung sinasabi ng Malakay. Ano ba yung sinasabi sa Malakay? Sa Malakay chapter 3 verse 10, Deacon Paul, paki-pause mo nga. Ito'y kwento niya sa akin. Sabi niya, totoo pala yun. Yung pangako ng Panginoon sa Malakay 3:10, bakit? Sabi ko ganun. Ano yung karanasan mo sa Malakay 3:10? Malakay. Sa Malakay. Sabi niya, nakita ko rito na minsan bilang tao, ang hirap ibigay kasi malaki. Lalo kung malaki rin yung tinatanggap mo. Malaki yung kinikita mo. Ano gusto nyo? Maliit na ibigay o malaki? Ha? O, balik rin natin. Ano gusto nyo? Malaki ang tanggapin o maliit? Ha? Ulit, para nabibingi. Ano ang gusto nyo na tanggapin? Malaki o maliit? Malaki. Ano ang ibibigay nyo? Malaki o maliit? Kala ko maliit. Diba? Tingnan nyo, sabi rito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako, sabi ng Panginoon. Ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Minsan, ang nakikita lang natin, yung laki ng ibibigay. Pero hindi natin makita yung laki ng pangako ng Diyos. Pag ang Diyos ang nagsalita, tutuparin niya yan. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos dahil isang karakter ng Panginoon, siya yung totoong Diyos. Sabi niya, awayin mo na yung sarili mo, mag-alinlangan ka na sarili mo, huwag sa Diyos. Dahil lahat ng kanyang sinasabi, tutuparin niya yan. Kaya naman, sa pagsuway natin, tutuparin din niya yan. Parang hirap yung buhay ko. Bakit ba parang hindi ko maranas yung pag-breakthrough na sinasabi ng Biblia? Tanungin mo yung sarili mo. Dahil ang Diyos, sa Diyos, wala pong problema. Nag-amor na po tayo ay nagiging bukas sa mga pangako ng Diyos. Meron kang responsibilidad. Ito, tutuloy ko po yung kwento. Yung isang, nasa abroad po ito. Sabi niya, ganun pala, Marisa, totoo pala yung sinasabi sa Malakay 3:10. Sabi niya ako, pag sumweldo ako, sinisave ko na talaga sinosobri ko na, ibibigay ko na yung sa church. Hindi ko yung binabawasan, talagang yung bilang. Pero ang nakita ko rito, hindi lang sa pera binabalik. Binabalik niya sa pamagitan ng kalusugan. Sino rito yung nagkasakit na kinakailangan huwag kang gumastos? Siguro yung mga pasipon-sipon lang, paubo-ubo lang. Pero minsan, pag may sinabing may sakit ka, ano ang kailangan mo? Para? Diba? Pero dito ang pangako, sabi nito nga isa nagpapatotoo, maging ang kalusugan. Iniiwas ka sa mga sakit, iniiwas ka, pinoproteksyonan ka niya. Dahil alam niya na ikaw ay tapat, siya ay gumagawa para ikaw ay maingatan. Alam niyo mga kapatid, oo, may mga maraming uri ng sakit ngayon. Pero sabi ko nga, pag ang proteksyon ng Panginoon ay nasa atin, pwede tayong iiwas ng Panginoon. Amen ba? Pero ito ang madalas. Susweldo ka. Pag sweldo mo, uunahin mo muna yung bayarin. Tubig, ilaw, sa tindahan. Yung tira na nga lang. May natirang 100, 10 piso na lang. Naku, pabasahe ko rin itong 10 piso na ito.
may pag-aalinlangan na, meron pang pag-ayaw. Kaya mga kapatid, kung ang tao minsan ay pinagdadamutan natin, di lalo na ang Panginoon. Pero ang Panginoon ay mabuti. Mabuti ba ang Diyos sa inyo? Kailangan natin lagi ang pagsama ng Diyos. Mawawalan ka ng pera, magkakasakit ka. Pero the more na tayo po ay umaayon sa sinasabi ng kanyang salita, kasama mo ang Panginoon. Amen? Ang pananampalataya, ito na naman yung kamay ko. Ginamit ko itong kwento doon sa patay, kaya titig yung mga nakikinig. Ang pananampalataya natin, mga kapatid, panig ito sa spirit being. May dalawang personalidad ng tao. Isang spirit being, isang human being. Human being, spirit being. Ngayon, ang pera, pinaghirapan, pinagkakitaan. Ang pakinabang ng pera para nandito sa human being. Pero itong spirit being, hindi mo nakikinabang sa pera mo. Pero kailan makikinabang ang spirit mo sa pamagitan ng pera mo? Pag ikaw ay tapat na nagbibigay ng para sa Lord, hindi lang nabubusaw ng human being, pati ang spirit being pinupuno ng Panginoon. Amen ba? Kaya ang pera, kapatid, hindi lang pang mundo, pang spiritual pa. Eh kung ikaw may baong pag-aalinlangan, hindi, mawawalan ako ng pambili ng pang-Shopee. Mawawalan ako ng pambili ng bigas. Puro human lang yun, kapatid. Na kahit yan ibusugin mo, punuin mo ng vitamin, pakainin mo ng may nadiscover nga ako kasi nakalibre ako ng facial. Habang pinag-facial ako, pag may time, tinatanong ko yung nag-facial. Sabi ko, magkano per session? 2,000. Ay, kaya pala libre lang yung akin kasi hindi ko afford. Magbabayad ako ng 2,000 para lang ilinis yung aking dahil libre, ginrob ko, nagkaroon ako na experience. Sabi ko, hindi ba maraming libag? Kasi 59 years old ako, first time ko lang ma-facial. Kaya dito mga kapatid, pwede natin gamitin kahit saan. Yung mga pagpapahala na yan. Pero kadalasan, nagagamit lang ng tao, kahit ito ay isang Kristiyano na, pang human being lang. Ano human being, Pastora? Physical body. Laro ba? Laro? Ngayon, kaya tayo nagbibigay na unahin natin ang Panginoon kasi pakinabang yan ng ating spiritual being. Amen? Amen, mga kapatid? Kaya iyon po ang utos ng ating Panginoon. Kaya dito, para tayo makatanggap ng special blessing, God's special blessing, number 1, a good and a wise steward of God's blessing and wealth. Number 1, by honoring God first with our best. Sa pagkilala, sa pagbigay parangal sa Diyos ng ating mga una, first with our best. Katulad ng binasa natin sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Parangalan mo ang Diyos sa iyong mga tinatangkilik. Lahat ba hinihingi ng Diyos? Yung 100% ba hinihingi ng Panginoon? Only 10% kung iyan ay galing sa income. Kung iyan naman ay bigla na lang dumating na hindi mo pinaghirapan, praise God, pwede kang mag-offer sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napakasarap naman talagang tumulong sa mga nangangailangan. Amen. Yung makita mo yung mga may sakit, na ikaw yung magbibigay ng tulong, magbibigay ng gamot, ng prutas. Kasi isipin mo, mapalad ka dahil ikaw yung nagbibigay ng tulong at hindi ikaw yung may sakit. Amen. Sa Panginoon, siya ang nagbibigay. Hinihingi niya lang yung parte ng para sa Kanya. If you are the giver of the best, want to honoring God, huwag na natin pag-alilangan. Anyway, 10% ang hinihingi ng Lord, hindi 90%. Tayo ay nagsisigasi.
Gusto mong kumita, ang araw, ginagawa mong gabi, at ang gabi, ginagawa mong araw para kumita. Pagdating ng pagpapala, wala kayo sa buhay niyo. Ang hirap kumita ng pera. Pero ang Panginoon, siya yung unahin natin. Amen ba? Amen ba? Amen ba? May kausap ba ako? Ang sarap matulog eh. Di ba? Kasi hindi ko gusto. Hindi ako interesado sa aral mo, Pastora. Ayaw niyo ba ng pagpapala? Gusto niyo ba ng pagpapala? Makinig kayo. Alam niyo yung mga lecture na yan, the more na ayaw, lalo mo pakinggan. Sasabihin ko po sa inyo, iyan ay isang pakinabang. Sa pagbibigay po natin ng unang bahagi na parangalan ang Panginoon. Sabi po rito, applying Deuteronomy chapter 17 verse 1, pag in-apply po natin na huwag tayong mag-alay ng mga, sabi, infected, mga may kapintasan na alay. Saka yung sa chapter 3 ng Proverbs, sabi, in life require intentional decision. Pag sinabi pong intentional, kusa, pinili mo ito. At sa pagbibigay, piliin mo na i-apply mo intentionally. Walang pag-aagam-agam, walang pag-aalinlangan kahit na minsan parang sa totoo lang, Pastor, wala nang natira. Mga pambayad na. And I remember one time in my life, one day pala yun. Nilista ko yung dami ng utang ko noon. Sabi ko, Lord, hindi ko po alam kung paano ako makakabayad nito. Dahil yung tatay ng mga anak ko noon, pag nagpadala, once a month. Pero nung ilista ko yung mga utang ko, hindi ko mabilang sa dami. Pero alam nyo, naging tapat lang ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, hindi ko po alam kung paano ako makakabayad dito. Nilelayan ko po yun araw-araw. Kaya every time po na magkakapera ako, nagpadala, talagang itinatabi ko po yung kabawasan yun. Kung ikaw ay tatanggap ng 5,000 that time, meron kang 500, malaking bagay na yun. Pero faithfully, as I pray kung mga utang ko na yun, end of that year, tiningnan ko po, chinek ko na po, lahat po nabayaran ko because of the greatness and goodness of God. Amen. Kapatid, I encourage you, huwag mong limitahan ang Panginoon sa buhay mo, sa mga utang mo, sa mga bayarin mo. Limitahan mo ang sarili mo, but not God. Kung tayo po ay tunay na i-honor natin ang Panginoon, sabi, bubuksan ang durungawan ng langit. Bintana, hindi pinto. Mas marami kasi sa bahay, mas marami ang bintana kaysa pinto. Iyon ang bubuksan ng Panginoon para sa iyo. At makikita po natin, kaya lang, minsan yung pag-aagam natin na parangalan ng Panginoon, iyon po ang nagiging problema. Sabi rito, applying yung ating dalawang verses in life require intentional decision and habit by tithing according to Malakay. Noong isang linggo, meron tayong tinalakay na first fruit, di ba? Na hindi po ito nabigyan ng liwanag. Doon sa mga boxes natin, meron po tayong first fruit. Nung mga nakaraan, may mga nagbibigay 50 pesos. Pag nagbilang po yung ating treasurer, Pastora, meron po pumasok na first fruit na ganito. Pero ito po ay pinapaklarify ni Pastora. Ang tithing po, ang aral po ng salita ng Diyos, yung ikasampung bahagi ng ating kinikita. Paano ba tayo magsweldo? Weekly, quincenas, katapusan. Yung po yung tithing doon, yung sukli ng Lord sa mga pagpapala na ibinibigay sa iyo. So, whatever the cost you receive, yung 10% po niyan, sukli yan ng Lord. Hindi mo yan bahagi ng inyong pagiging generous. Kundi yan ay isang pagsunod. There is a command from God na ibigay yung 10%. Mabigat? Alin ang mabigat? Ang ibigay ang 10 o yung 90? Di ba? Mas mabigat kung yung 90 ang i-require ng Lord. Pero yung 10% lang ang i-require. But, sad to say, yes, Lord, we honor you. We love you. We praise you. Pero pagdating sa bigayan, erase you, Lord. Erase muna, Lord. Erase.
erase. That is the fact sa panahon po natin. At dito mga kapatid, why? Bakit maraming mga nagsasuffer? Kasi hindi talaga natin maibigay yung mga nararapat na parangal para sa ikararangal ng Panginoon. How about the 10, ibig sabihin yung first fruit? Ito pong first fruit, iba ito sa tithes, mga kapatid. Yung tithing, ito po yung 10% ng mga income natin. But how about the first fruit? Ito pong first fruit, ginaganap po ito ng mga Israelites once a year. Once a year lang itong first fruit na to. Kaya nga first fruit, sa panahon po natin, ito yung tinatawag na January. Yung previously, February hanggang December, pagdating ng first fruit, ito yung ibibigay mo, sabi ng Bible, 10% ng kabuuang kinita for the whole year. Noon sa lumang tipan, mga hayop ang inaalay nila. Mga tanim, bunga ng kanilang mga tanim, yun ang inaalay nila first fruit. Pero tayo ay tinatawag na tinuturuan. Sabi ko nga sa inyo, tinuturuan lang tayo. Nasa atin pa rin kung ito ay tatanggapin at susundin. Pero sa mga susunod, tayo ay pagpapalain. Sa mga susuway, alam nyo na. Pero pinapaliwanag lang po ito, pinaparating po ito ng ating senior pastor para magkaroon po tayo ng kamalayan. Once a year lang po nag-o-offer ng first fruit sa Panginoon. At ito po, sa church po natin na ito, ang pinaka-senior pastor, ang pinaka-priest na sinasabi, ang pinaka-sacerdote po dito, wala pong iba kundi si Pastora Ochi. Sa main, si Pastora Emma. Sa San Isidro, si Pastor Rowin. So, tinuturo po ito mga kapatid para ang lingkod ng Panginoon ay makabahagi ng bunga na inyong mga inaani. Masakit ba? Madali ba? Maliwanag ba? Ha? Wala akong matanggap na response. Maliwanag ba? Alam niyo mga kapatid, kailangan po natin, sabi ko nga, huwag kayong gagawa ng isang bagay na hindi nyo nauunawaan. Nagbibigay kami dyan sa church. Ba't kayo nagbibigay? Ewan ko, sabi ni Pastora, magbigay. Kailangan unawan nyo. At lakipan nyo ito ng pananampalataya. Ito po, last year, in-apply na po namin itong first fruit na ito. Ako personally, nagbigay po ako ng first fruit sa ating senior pastor. Wala ho kayong binibigay pa sa akin. Nagbigay na po ako. Pero ito po ay isang aral na kung saan pinaparating ni Pastora na tayo po ay mabuksan sa katotohanan dahil kung alam nyo namang maganda, bakit hindi po natin aralin? Ang kailangan lang, ako at ikaw, ang may responsibilidad na ito ay i-apply. By giving our 10% income to support God's work, ito pong ating 10% ay ginagamit po natin ito para sa gawain ng Panginoon. Amen. Katulad po ng pagpupa natin dito. Nagsimula po tayong umupa, nag-down po tayo ng 3 months noong buwan ng August. Umupa na po tayo ng 12,000. Pero dahil nakita ko na hindi po natin kayang maipon yung 12,000 a month na yon, I voluntarily surrender my 6,000 transport allowance, food allowance for ilang buwan na? September, October, November, 3 buwan na. Give up ko po yun. Pero kasabay po noon, nung ako'y mag-give up, dumami ang Bible study. Ibig sabihin, kailangan ko ng pamasahe. Nagbibisita ka, namamasahe ka papunta sa Bible study, pero wala ho akong tinanggap. Hindi ko to sinasabi sa inyo para sabihin ko sa inyo na kaawaan niyo ako. No! Sinasabi ko po to sa inyo, hindi tayo nabubuhay dahil may hanap buhay ka. Nabubuhay tayo dahil ang buhay mula sa Diyos, sinusupply niya ang ating hininga. Amen! Kaya ikaw kapatid, wag po natin pag-alinlanganin dahil sa panahon na hihingin po sa panahon na tayo ay hindi na suplayan ng hininga ng Panginoon, hindi mo na kailangan lalo ang pera. Tama ba? Tama? Tama ba? Kaninong gusto manggaling yung ating pagkakaperahan? One day,
Meron pong nag-offer sa akin. Sara, gusto mo ba tumanggap ng 5 months na sweldo na wala kang gagawin, kundi ibigay mo sa akin yung present number mo kung saan ka bumoboto. Sabi ko dito sa Mundalwa. Bigyan mo ako ng dalawang 2x2 ID picture, and then ikuha mo ako ng 12 tao or 5 months, susweldo ka, wala kang gagawin. Ito pa yon yung panahon na ito na wala akong tinatanggap sa Diyos. May offer ako na susweldo ako ng 5 months, wala akong gagawin, yun lang. And that time, naka-fasting po ako. Hindi ako kumakain. Dahil nanalangin ako, sinisik ko yung kalooban ng Lord. At first, nang kinausap ako, umokay ako, opo, kasi nakasakay po ako sa bus noon. Pero pag uwi ko po sa bahay, the Lord convicted me. No. Nag-return call po ako doon sa taong kumag-usap sa akin. Sorry po. Hindi po ako pwede. Iba na lang po ang kausapin. I rejected the offer for 5 months na meron akong susweldohan, na susweldohan walang gagawin. Bakit? Because I choose to stand sa katotohanan na sinasabi ng Lord. Huwag ka susweldohan, wala kang pagpapagal. Amen? At minsan yung pangay kagagalit mo, pinangakuan mo ko! Kasi ang pangako ng tao, nasisira, nabibigo. Kaya sabi ko, hindi po ako pwede. Dahil nakita ko rito, pwede akong hawakan. Baka yung 12 ko pang makasama, masira pa yung aking pagpapasko. Pero thank God, dahil siya na yung unang nangusap sa akin para tanggihan ko. Amen ba? Amen. Ngayon, pag may nagsabi sa inyo, meron kang ibibigay na tithes and offering, huwag na. Marami ng pera ang church kaya. Papupunta na niya kay pastora. Pag iyon ang sinabi ng Lord sa inyo, sundin nyo. Pero in your conviction, pag iyon ang sinasabi ng Panginoon, gawin nyo. Gawin nyo. Amen? Bakit? Kasi kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Kanyang katotohanan. Kailangan natin tayo ang sumunod sa Kanyang kalooban. Dahil ang buhay ko at ang buhay mo, hawak ng Diyos. Maging ang pagpapala, great blessings and wealth will provide, sabi ng Panginoon. Amen? Mag-enjoy tayo, hindi lang sa kasaganaan. Mag-enjoy tayo habang tayo sumusunod sa nais ng Panginoon. God's work and shares resources beyond tithing and helping those in need is generous giving. Sabi rito, habang tayo nagkakaloob, sinusuportahan natin ang gawain ng Panginoon, nakikibahagi tayo sa ating ari-arian o resources na meron man sa pamagitan ng ating tithing at sa pagtulong dun sa mga nangangailangan. Ito ay isang bahagi ng pagiging bukas palad sa pagbibigay. At ang bukas palad na pagbibigay, it honors God. Nagbibigay parangal sa ating Diyos, sa ating mga best na binibigay. Giving our tithes, we are putting God just and giving Him the best. Ibig sabihin, inuuna natin ang ating Panginoon as we give our best for God. And honoring God with our best lead to blessing and provision. Sabi, yung parangalan natin ng Diyos, ito po ay nagdadala sa atin ng pagpapala at mga provision. Ano ba yung kailangan mo, kapatid? Kailangan mo yung God's provision. Kailangan mo ng protection. God provide. Kailangan mo ng maraming bagay, kagalingan, mula sa sakit at karamdaman. Provision niya ng Lord. Amen? At kaya lang, huwag po natin limitahan ang ating mga sarili na pera lang. Sabi nga nung iba, palamuti lang daw yan sa mundong ating ginagalawan. By offering the best, according to Deuteronomy 17:1, to God, the Israelites demonstrated their reverence and respect for God. Yung pag ibinigay pala natin yung best natin sa Panginoon, ito pa ay isang pagpapahayag natin na binibigay natin yung ating pagrespeto, yung ating paggalang sa Panginoon by offering and honoring God through giving. Pinakamasarap pong gawain ito. Yung matutunan nating irespeto ang Diyos even sa larangan ng ating pagkakaloob.
So, iyan po yung una, by honoring God first with our best. And number 2, by setting aside for future. Pag sinabing future ba ngayon na, ibig sabihin ito po ay padating pa lang. Ayan, yung Proverbs chapter 6, verse 6 to 8, tingnan natin, inihaling tulad to sa langgam. Basa! 1, 2, 3, basa! Magpakapantas. Nabagaman verse 8. Kanino inaling tulad? Sa langgam. Tingnan niyo yung mga langgam. Sabi, sa panahon ng tag-init, sige yan, nag-iipon yan ng pagkain para daw sa panahon ng tag-ulan ay meron silang pagkain. Tayo mga kapatid, even yung pagbibigay, ito ay sinasabing, kaya sa iyong pagbibigay, nagseset aside ka rin naman, nagtatabi ka for the future. Sino sa atin ang parang langgam? Alam nyo, isang bahagi ng paghahanda in the future, ayan, yung may mga SSS, yung may mga bank account. Pero nakita ko rin, sabi ng mga businessman, walang yumayaman sa kababangko. Rather, kung ikaw ay merong puhunan, mag-invest ka sa isang business. May business ka na, mag-invest ka pa sa iba, doon ka talaga pagyayamanin. Hindi na po ako lalayo, kapatid. Nakita ko po yan sa gawa ng Panginoon sa buhay ng aking anak. Ang anak ko, siya po ay simpleng nagsimula, dati kasi namasukan siya sa Jollibee. Pero nung dumating yung pagkakataon na siya namasukan sa isang computer shop, isang tip, makukuha niyo po ito. Nung namasukan yung anak ko sa computer shop, ang laki ng sweldo, 100 pesos. Doon sa 100 pesos, nasusweldo siya every 15 days, wala pang pasok ng Sunday. So, kung meron dalawang Sunday doon, 1-3 na lang ang sweldo. Doon sa 1-3 na yun, pag sumweldo na yun, mag-grocery. Sabi niya, mga bibili niya, 700 pesos na pang grocery, iuwi sa bahay. And then, mag-iintriga yan sa akin. Mga 300, 400, mga ganon. So, magkano na lang ang nakitira sa kanya pamasahe. Noong una, gusto na niya magpaalam dahil boring, malitang kita, hindi rin siya pamilyar sa computer. Kaya nga lang, ang ginawa niya, para meron siyang magawa habang ngayon dun sa computer shop, nag-explore. Inalam niya kung lalo kung nagkakaroon ng tinatawag na sira yung computer, troubleshoot niya, wala siyang alam. Yung maintenance doon, binaback-upan siya. Sige, gawin mo. Kaya unti-unti mga kapatid, nakita ko na pinagpala talaga ng Diyos ang kamay ng aking anak. Nung matuto siyang mag-troubleshoot ng computer, kikita siya, babayaran siya 300, minsan daw nagbibigay ng tip, nagiging 500, mga ganon. Kaya yung 100 na sweldo niya, parang pang-merienda na lang niya. So nakita niyo yung promotion. At ito po yung magandang pangyayari. For 5 years, na nagtrabaho siya ng 100 pesos a day, dumating po yung punto na nagkaroon na po kami ng sariling computer shop. Dahil yung tatay niya po, for good na rito, hindi na nag-abroad. So yung konting perang dala-dala, yun po yung pinasimulan. Nagtayo po ng sariling computer shop yung anak ko. Hindi po ako nakikialam. Talagang full trust ibinigay ko sa kanya, yung pagmamanage sa kanya, not knowing, hindi ko rin inaalam magkano ang benta sa loob ng isang araw. Na nagulat ako lately, parang tapos na, kumbaga, may pagkakataon lang, na nagkukwento na lang siya. Mahirang benta sa loob ng isang buwan, mga 20, umabot pa nga ng 30 meal.
sa loob ng isang buwan. So, ibig sabihin, pag ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit, kapatid, kaya ka rin pagkatiwalaan ng malaki ng Panginoon. At hanggang sa dumating yung time na masyado kasing mahaba, pero marireveal din sa inyo later on at visible naman na. Hanggang sa dumating na yung time na kahit may computer shop, meron siyang tinetrain. Kinukuha tauhan na kung ikaw ay magtsatsaga sa ganitong kita, siya nga, 100 lang. Sinusweldoan niya yung tinuturuan niya. At kung dumating yung time na na-convert siya sa buy and sell, na-stop yung kanyang computer shop, pero na-convert sa buy and sell. Nung nagba-buy and sell na siya, mga kapatid, ibig sabihin, hindi na siya nagpapa-renta ng computer, parang computer shop na, nag-buy and sell. At sabi ko, salamat talaga sa Lord, sa wisdom na ibinigay sa anak ko. Nung nagba-buy and sell na, dito na nagkaroon ng pag-asenso yung aking anak. Dahil, imagine, katulad ni Brother Sandy, siya ay rider. Yung isang computer na ipapadeliver ko sa kanya, babayaran ko si Brother Sandy, sa kanya ka lang yun bibigyan ko yan ng 500 pesos, depende pa sa lugar. Pwedeng 1,000, pwedeng 1,500, delivery. Ibig sabihin, kita niya na yon. Bago ka magbigay ng sa rider na 1,500, syempre, pwede ang kita mo yun, 2,000, 3,000, 4,000. Pero for sure, yung rider, babayaran niya na yun. Kaya dito mga kapatid, dito ko po nakita na ang Panginoon talagang totoo sa kanyang mga sinasabi. Kaya nung nagpundar po siya ng sariling bahay at lupa nila, nalaman ko na lang po yun, bayad na. Worth 3 million. Sabi ko, hindi ko naramdaman yun Kasi nga hindi ako nakikialam. Ang suporta ko sa aking mga anak, I prayed for them. Lalo na, nung makabili ng resort. Tinatanong ko na nga, magkano bili mo? Hindi ako dinidirect. Kanino ko lang nalaman yung presyo. Sa ibang tao pa. Kasi sila yung excited na ikwento ako. Ikwento sa akin. Yung bahay na tiniran ko, binili niya yun. Na hindi ko alam na yung pala ang plano niya, kaya niya binili, ako ang patirahin. That time kasi, umupo pa ako rito sa Montalban for how many years. Pero dumating yung punto, yung binigay na rin ng Panginoon sa kanya, abay pagpalain mo rin ng nanay mo ng bahay. 2 milyon. Yung alaga ng bahay na binili. At hindi ko yun hulugan. Hindi ko po kinukwento ito dahil maraming pera si Pastora. Hindi po ako nakikialam sa business ng anak ko. Kaya in return, naiyak ako, yan lang. Sabi ko, Lord, maging yung anak ko, hindi niya alam na kakawak siya ng ganun pera. Kaya yung buhay ko mismo, kulang pa para ialay ko sa paglilingkod. Maranasan lang ng mga anak ko yung kasaganan. Dahil ako yung nanay na nangarap na huwag nilang maranasan mag-ulam ng patis at asin. At dito ko isinusog yung sarili ko. Pero yung pera nila. Yung pera ko, manghihingi sa kanila paminsan-minsan. Alagang I trusted God in serving Him. Kaya sabi ko, kahit hindi ako tumanggap ng allowance sa church, naniniwala ako, susulong ako dahil ang buhay ko ay hawak ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, kaya ko ito sinasabi sa inyo. Setting aside for our future, pwede natin gawin yan. Pero tayo mismo, kung matututunan lang natin i-honor ang ating Panginoon, God is able. Amen? Saan natin matatagpuan kung God is able? Dikon po, pakibukas mo nga yung 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God are yes and amen. 2 Corinthians 1:20, sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, nasa Kanya ang oo.
Kaya nga naman sa Kanya ang siya nawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamagitan namin. For all the promises, God's promises of God are yes and amen for the glory of God. Kaya kapatid, ano ba yung bagay na mahirap para sa atin? Ano ba yung bagay na mahirap na hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin? If we really trust God, if we really want more in our lives, unahin natin ang Panginoon. Dahil ako rin, sa ginagawa ng Panginoon, hindi ko rin alam. Ang tatay niya, 20 years sa Amerika, in USA, imagine. Pero maniwala kayo, umuwi na walang pera. Nakakagulat, pero totoo. Pero yung anak ko, at the age of 39 years old, for God's glory, di ko po ito sinasabi sa inyo mga kapatid para magyabang. Namamangha po ako sa kabutihan ng Diyos. Hindi ako ang humawak ng milyon. Pero ako ang nakakita at nag-witness na kaya tayong bigyan at pagpalain ng Diyos kung tayo po ay pagkakatiwalaan niya. Amen? Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos, parangalan natin ng Diyos, papurihan natin ng Diyos? Kaya ako po ito'y binabahagi sa inyo. We need to set aside for the future. So, ang anak ko, hindi rin po sila naging magastos. Hindi rin sila naging magarbo. Talagang habang sila'y naghahanap buhay, they learn how to set aside everything. Hindi lang pa ngayon, even in the future. Kaya kung ano po yung makita nyo sa mga anak ko, sariling sikap yun. Wala yung pinasok na mga illegal. Wala yung pinasok na kinakailangan hawakan ng politiko, connected. Wala. Makikita niyo po, sabi ko nga dun sa ibang mga nagsasalita dahil hindi makautang, pero marami pong pautang dahil hindi nagbabayad. Na minsan akong nasasaktan. Dahil sabi ko dun sa iba, tulog tayo sila naghahanap buhay pa. Masarap na yung tulog ng iba dahil gabi na, tulog na sila, gising pa. Pag sila'y naghakot noon ng mga computer, magdamagan. Meron pang hakot sila ng computer 3 years bago lang 3 days bago na release yung mga computer. Bayad na pero hindi pa ma-release. So, kailangan po natin mga kapatid ang pagtsatsaga. Amen? At maging ang buhay Kristiyano natin, huwag niyong bitawan dahil lang sa ibang mga bagay-bagay na ating nararanasan. Lalo lang tayong mahihirapan. Andito na tayo sa tagumpay na ibinigay mismo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya lang pag sarado po ang isip at puso ng tao, hindi nyo po makikita yung hiwaga ng biyaya ng Panginoon. By setting aside for future needs, sabi, setting aside portion for the future needs. Kaya nga, sa hinaharap, budgeting is creating budget that help us prioritizing what is important, not just what is good for the person. What is important? Iyon po, pinaprioritize natin kung ano itong mahalaga. Hindi lang basta mabuti, hindi lang basta tama, kundi ano ang mahalaga. And giving the tithes for the Lord, that is our first priority. Helping others, second lang yan. Kasama yan, kung may maisasave ka, mag-save ka, hindi masama yun. Nakita niyo mga kapatid. Marami po akong nakikitang umiiyak. Yung mga nag-a-abroad, na ininvest nila yung kanilang pera sa pagbili ng bahay at lupa, and then one day, tinagay lang ng baha. Nasira ang mga ari-arian. Di ba may ganon? So tayo, ang pinaka-worst yan, yung buhay na nawawala. Walang assurance. Pero ang assurance, galing pa rin sa ating Panginoon. So, wala po tayong ibang pagtitiwalaan kundi ang ating Panginoon. Managing God's blessing and wealth is also a form of worship. Ito pala yun. Yung pagmamanage natin ng mga pagpapala at yaman na ibinigay ng Panginoon, ito ay isang uri din ng pagsamba. Form of worship that focus on wealth management to avoid waste of God-given resources. Yung maiwasan natin, yung masayang, yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. Kaya pala, tinuturuan din tayong mag-manage. Hindi puro pag may sale. Merong mga buy one, take one, grab ng grab. Pagkabili mo, itatambak mo lang.
Praise God na sa aral po ng Panginoon. Setting aside portion ng saving is a form of accountability. Mayroon din pala itong pananagutan. Yung tayo ay magtabi ng bahagi. Meron itong kasamang pananagutan sa harapan ng Diyos at mag-isa tao before God and men. Just like the idea of saving for the rainy days. Sabi, metaphorically represent a time of trouble or hardship, much like how rain can disrupt plans and bring challenges. Diba? Kung tayo ay may savings, kung tayo ay may tabi, nakatabi dyan, dumarating yung panahon ng bagyo, dumarating yung mga kalamidad. Pero sometimes, hindi tayo magiging mukhang kawawa na halos hindi makakain. Dahil kung meron po tayong naihanda. Amen. At ito po ay isang bahagi ng pagtuturo sa atin. Hindi pag humawak ka ng pera, parang, sabi na, parang Santa Claus. Yung Santa Claus, alam niyo ba ang nature ni Santa Claus? Bigay dito, bigay doon. Ubus biyaya. Pero ito po ay isang bahagi na ako at ikaw ay may pananagutan. Magtabi ka rin for the future. So, yun na po yun, yung number 2, by setting aside for future needs. And number 3, by learning to be satisfied and contented of what you have. Sabi, parang matutunan din natin yung tayo ay maging kontento. Pag sinabing satisfied, okay na okay ka. At kontento ka dun sa mga bagay na meron ka. Sa mga ngaral or Ecclesiastes chapter 5, verse 10 to 11, tignan natin. Sa Tagalog po yung Ecclesiastes, sa Tagalog, mga ngaral. Pero dito, Tagalog, pero Ecclesiastes din ang gamit. Pero sa ibang salin, pag hinanap niyo po yung Ecclesiastes, mga ngaral yan. Sa mga ngaral 5, Gs hanggang 11. Basahin po natin. 1, 2, 3, basa! Eleven. Sabi rito, yung padami ng padami yung ari-arian mo, pero ikaw na mismo, pag hindi ka satisfied and contented, titignan mo lang ang daming alam niyo yung langgam na hagisan mo yan ng pagkain. Kusa yan. Lalo ko yung pagkain na tinapay na may asukal. Kusa yan, maglalapitan yung mga langgam. Amen. Minsan, sa dami ng ari-arian, dumarami ang kamag-anak. Pero yung tao walang pera, marami ang mga lumalait. Diba? Nakakaawa. Pero alam niyo mga kapatid, dun sa pagiging kontento natin, naging satisfied ka and contented. Sabi, we always want more than we have. Tayo, lagi natin gusto pa, more. Higit pa dun sa inaasahan, which is hindi naman masama. Kaya lang, sabi, Solomon observed that those who love money and seek it obsessively never find the happiness it promises. Yung meron ka na, sige pa. Pero hindi mo naman na matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Kaya sabi rito, the happiness it promises. Christ is all, ito na tinuturo ng salita ng Diyos. Christ is all of our righteousness. Si Kristo ang ating lahat sa ating katwiran. Sa ating satisfaction, kakontentuhan, at sa lahat ng ating siguridad, at sa lahat ng ating pangkalahatang ari-arian. The ultimate possession is none other than Christ. Si Kristo ba ay nasa inyo? Si Kristo ba ay nasa puso natin? Do we acknowledge that Christ is in us? If Christ is in us, and He is with us, lahat po ng sinabi ko na ito, nasa atin. Kung si Kristo ang ating satisfaction, kung si Kristo ang ating security, sabi, He is our ultimate possession.
Siya yung ating pinaka sa kabuuan na ating tunay na ari-arian. Amen? Amen? Pero bakit minsan? Parang hindi makita si Kristo. At ang nakikita natin yung kawalan, yung kahirapan, na hindi natin kayang sabihin sa Panginoon, Lord, salamat. Na kahit na meron akong karamdaman, malakas ako dahil ako'y hawak-hawak mo. Sa pang-example. Sabi ko kanina, we're in human body and spiritual body. Ang sakit po dito sa human body, marami. Tama? Ngayon, yung kung human body na yan, hindi po affected ang spirit body. Ang spiritual body hindi affected ng sakit. Kaya ang sinisira ng sakit, ito lang human. Pero, kaya itong pagtagumpayan pag itong spiritual body natin ay malakas. Sinasabi ng katawan mo, mamamatay na yata ako. Ang sabi ng Espiritu, huwag kang mag-alala. Si Kristo ay nasa iyo. Ang sabi ng doktor, 3 buwan ka na lang. Mamamatay ka na. Ang sabi ni Kristo, hawak ko ang buhay mo. Sabi ng human body, wala na naman akong pera. Sabi ng spirit mo, but by God, it's my ultimate protection. Dito mga kapatid, hindi apektado ang Diyos sa kawalan mo. Hindi apektado ang Diyos ay yung mga nararamdamang negatibo. Ang kailangan lang huwag ayunan ng espiritu mo. Dahil pag itong human body, spirit body, nag-connect siya sa negative, mahina ka. Manlulupay-pay ka. Mawawalan ka ng sigla. Mawawalan ka ng gana. Hindi mo makikita ang magandang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Always remember, lumitaw tayo sa mundong ito, wala tayong kalagalan. Aalis tayo sa mundong ito, wala rin gagawin. Maiiwan ang ating physical na body. Sabi, our body, yung buhay natin, yung katawan natin ay galing sa lupa, pero itong spirit, ngayon, kaya ito po yung i-demonstrate mo sa matay. Yung human body na pinasisigla mo, binubusog mo, inaayusan mo, pinayayaman mo, at namatay yung human body mo, maiiwan sa lupa, pero yung spirit mo, hindi ka mamamatay. Hihiwalay lang siya. Na pag humiwalay itong spirit, dalawa lang ang pinuntahan. Either sa Pilipinas or India. Saan ka? Saan tayo? Kaya inaaral ang salita ng Diyos. Dahil sabi, our giving, kung ito yung ating first place and priorities in giving is to honor God, your spirit will benefit you. Amen? Nag-beneficio ang ating spiritual life as long lang ginagawa ng human body is to honor God. Kaya dito mga kapatid, if our God is our ultimate possession, money in itself is not wrong. Ang pera, hindi talaga masama. But loving money leads to all sort of sin. Yung mahalin natin, yung ating pera, ito yung magdadala sa atin sa ibang uri ng kasalanan. Discontentment, dissatisfaction, and lead us to spend unwisely. Kaya pag hindi po natin nakita yung kahalagahan ng pagpapala ng Panginoon, madadala lang po natin ito, may spend lang natin ito na walang karunungan. At dito, sabi sa letter C, whatever financial situation we are in, meron ba tayong financial situation? Sabi, don't depend on money. Huwag kang dumepende sa pera. Don't depend on money to make you happy and at peace. Instead, use what you have for the Lord. Kapatid, use what you have for the Lord. Kaya minsan bumibigat ang sitwasyon. Dahil sa pera, pag ang pera ang ginawa nating dependency natin ay sa pera, manghihina ka talaga, kapatid. Kasi limitado ang inaasahan mo.
Sabi nga nung ibang nagsasalita, ang pera ay isang palamuti lang sa buhay ng tao. Na pag iyan ay nagdala sa iyo para ikaw ay magyabang at yapakan mo yung ibang mahirap, kapatid, manda ka. Isang araw, sabi ni Sharon Cuneta, bukas, luluhod ang mga tala. Nakakatawa nila, pero totoo, yung mga nagmamalaki, yung mga nagmamayabang, may araw din. Hindi natin dapat ikatuwa. Pero yung kampihan natin yung ibang tao kahit mali dahil makwarta, kasama ka. At iyon ang nangyayari ngayon. Parang ang bida, yung mga may pera. Ang kontrabida, yung walang pera. Kaya ako, kontrabida niyo ako ngayon, walang pera eh. Pero kapanig ako doon sa pinakabida. Panig ako sa Diyos na may ari ng lahat ng bagay. Amen! 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 Palakpakan niya natin ang ating Diyos! He is the source of all things! He is our ultimate! Praise God! Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Ayan, masaya na kayo. Hindi ko nang tapusin. Pinakilala ko na sa inyo yung source ng lahat ng ating pinagkukunan at pagkukunan. Binahagi ko na sa inyo advance yun. Yung dalawang personality ng tao. Advance yun. Isang araw, magtuturo ako sa inyo. Nakabahagi na mga taga-San Mateo. Dito na tayo sa conclusion, mga kapatid. The world is finance complicated. Itong mundo raw natin, komplikado. Dating sa pag-usap ng tungkol sa pera. Unless anchored in God's principle. Maliban na ito ay nakaangkla sa mga prinsipyo ng Diyos. Let us educate, sige nyo let us educate ourselves on personal finance and take schedule on regularly financial reviews to experience financial peace. Sabi, kailangan natin i-educate, turuan natin yung ating mga sarili patungkol sa pagkakaperahan. Nung ako ay sugaron, hindi ako pwedeng wala akong hawak na pera. Kasi pag wala akong pera, hindi ako makakapagsugal. Ngayon, pag ang tao ay sugarol, laging talo, gagawa ng paraan yan para magkapera. Kasi ang sugal, hindi lang po yung mga drugs, yung mga alcohol, ang addiction. Ang sugal ay isang uri ng addiction. Lalo na kung iyan na yung tinatawag na kahit natutulog ka na, parang naiisip mo, teka, baka may nagmamadyong, baka may mga nagsusugal. A kind of addiction. Ngayon, even sa pananalapi, kung gusto po talaga nating magkaroon ng kalayaan sa utang, kalayaan sa kahirapan, kalayaan, yung tinatawag na mga financial issues, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng assurance o kasiguruhan. Unahin natin siya. Parangalan natin ng Diyos. Pag ginagawa niyo yung kapatid, magtanong kayo sa Lord pag hindi na bago ang buhay niyo. Kasi yung pinakita ko sa inyong listahan, sa isip ko nun, hindi ko alam paano ko mababayaran. Pero nung in-apply ko, yung sabi, i-set aside yung para sa Lord para siya'y maparangalan. Turuan mo rin yung sarili mo. And one day, nakita ko lahat ng inilista kong utang. Check ako na, bayad na. Kaya nung mabayaran ko yun, nilabupos ko na yan at natuto na ako. Never again, Lord. Tayo, bakit ka ba nagkakaroon ng tinatawag na financial difficulties? Kasi tayo mahilig bumili o may sale, buy one, take one. Pero ang tanong, yan ba pinagbibili mo na? Needs ba yan o want lang? But my God shall supply all my needs. Hindi want. Iyon po yung ating bantayan. Kung bibili po tayo ng ilang bagay, tignan mo kung iyan ba ay want talaga o need talaga. Para magamit pa natin sa tama yung mga pagpapala, biyaya na ibinibigay ng Panginoon. Amen?
Huwag kayong mag-alala, tapos na po ako. Pwede na po kayong matulog. Pero ayaw niyo po. May natutunan po ba tayo? Alam niyo mga kapatid, sa kawalan ko, na isinuko ko, tines ko yung sarili ko. Pati yung pananay, hindi ko siya binigyan ng focus. Wala akong allowance, kailangan kumita ko. Kailangan manahi ako ng todo-todo. Kailangan kumita ako ng pera. Pati yun, pinanalangin ko. Lord, hindi. Aasa ako sa iyo. Alam kong lingkod mo ako, ikaw ang pinaglilingkuran ko. Ikaw ang magsusweldo sa akin. Araw-araw, umaalis po ako sa bahay. Alam niyo yung isang punta ko rito sa Montalban, it takes 200 pesos pamasahe. Pero hindi ako inayang maglakad ng Panginoon. Bakit? Sinabi ko sa kanya. Sabi ko, Lord, sa'yo ako naglilingkod. Kaya ikaw ang bahala sa akin. But praise God, next month, lilipat na tayo sa lugar na inilaan ng Panginoon sa kapurihan at kalwalatian ng ating Diyos. Amen? Ang Diyos ba ay mabuti? Ang Diyos ba ay tapat? Ang Diyos ba ay sagana? Praise God! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Mabuti po ang Diyos, aming Ama, Diyos naming makapangyarihan. Sa biyaya, habag, sa kabutihan at katapatan mo, kulang, Panginoon, na sambitin ng aming mga labi. Dahil mismo ang buhay namin, hindi namin kayang bayaran na araw-araw isinusupply mo. Ang aming hininga, ang aming mga pagkain, mga dinadamit, iniinom. Lord, salamat. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Dito pa lang sa mga bagay, pag binilang namin, maraming pagpapala ang tinatanggap namin sa bawat araw. Mga bagay na ipinagkatiwala mo na kailangan lamang maging mabuti kaming katiwala na mga pagpapala niyan para pagdating pa ng mas maraming pagpapala, ikaw o Diyos ang patuloy naming maitaas at maparangalan. Ama, narito po ang iyong mga anak. Ang panalangin po namin, Lord, mahalin po namin higit sa lahat ang aming mga espiritu, ang mga spiritual bagay sa buhay namin na higit na magdadala sa amin ng katagumpayan. Panginoon, sa iyo akong nagtitiwala na ang buhay po ng bawat isa ay buhay na laan para sa iyo. Kaya even sa mga aral patungkol sa mga pagbibigay, patuloy niyong bubuksan ang aming mga puso at isipan. Tuturuan niyo po kami in a spiritual way, in a practical way, for us to be blessed, to honor you, to glorify your holy name. Father, thank you for being with us through the presence of your Holy Spirit, through the power of your words, O God. We receive the mighty blessing, a mighty blessing na laan para sa iyong mga anak. Lord, help us to be faithful, to be a generous, and higit sa lahat, to be an obedient children of yours for your glory. Once again, Father, we give you all the glory, the praises, honor, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen and amen, and to God be the glory. Ang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. So, nakakaantok po, no? Lalo pag po yun. Lalo na pag dumaan ka sa maraming, alam nyo na, napaka-stress na araw. Pero purihin ang Panginoon, ang pagtagumpayan po natin, amen? Batiin niyo po yung katabi natin. Kapatid, salamat sa Panginoon, narito ka. Alam niyo kung bakit? Muntik na kaming wala rito. Praise God. Muntik na kaming buong pamilya wala sa church. But praise God, hindi yun niloob ng Panginoon. Amen po? Kaya, yung mga kapatid natin na wala ngayon, i-chat natin, kamustahin natin.
Amen po. Maaaring meron silang pinagdaraanan at hindi nila yung napagtagumpayan. So, kanina naiiyak si Pastor, ayoko na po umiyak. Alam niyo po yun. Napakabuti po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi hindi niya po hinahayaang na mawala tayo sa kanyang mga kamay. Amen po. At salamat sa Panginoon dahil tayo po ay may ginaganap na prayer meeting every Saturday. Alas 3 po yan ng hapon dito sa San Rafael. At kung nais nyo rin po maging kaisa ng panalangin sa San Mateo po, yan ay ginaganap every Wednesday. Amen po. So, na yung pastora, may Wednesday na, may Saturday pa, may Sunday pa. Alam niyo kung bakit? Araw-araw po yung pagsubok natin. Amen po. Kasi hindi pa tayo personal na nagkakaroon ng devotion. Amen. So, i-grab po natin yung pagkakataon na tayo makapanalangin. Iba rin po yung sama-sama tayo nananalangin. Amen. Ang hirap po nung nagsosolo, maraming pwedeng lumaro sa ating mga isipan. Amen po. So, dito po sa atin, sa San Rafael, every Wednesday, 3 o'clock po yan ng hapon. So, minsan po, sarado po yung pintuan, pero nandiyan po yung susi natin kay Sister Emma. At ang opening prayer po natin sa Sunday ay Sister Emma. At ang usher po natin ay Sister Nida. So, ang usher po natin, make sure po na mas maaga bago po mag-start ang ating gawain. To check po kung malinis po yung ating CR, yung ating ginagalawan dito. Siyempre po, mainam po na tayo ay magsamba ng may malinis na paligid. Amen po. At paalala po kung tayo po ay may kinakain ng mga balatya, mga chichirya, dampot na lang po para po mas malinis yung ating paligid. Amen po. So, paki-remind na lang po yung ating mga kapatid na na-assign, Sister Emma, sa opening prayer at ang usher po ay Sister Nida. Amen po. So, sorry po, hindi ko pa po kasi masyado na details yung about dun sa gaganapin po natin retreat. At yung kasama po sa IGSM, please po paki-chat na lang po kami. Malapit na po kasi yun. So, muli po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastora Marisa. Amen. Praise God. So, happy birthday, Liam. Tulog. Sa November 26, si James. Wala sila. Ngayon pong araw na to, kasi dumating yung asawa ni Sister Jen. So, siguro isang truck silang sumundo, kaya yung grupo nila, wala sila. So, si Brother Noel and Sister Joy na mag-asawa, na magbe-birthday ng kanilang birthday November 28 with wedding anniversary November 28. Baka naman. baka. So, birthday nila mag-asawa November 28, nagpakasal November 28, kaya double, triple celebration. So, praise God. Sana ay mag-isip So, ang isa pang anak ni Deacon Karen, si Alan, sa November 30. Sa anak ni Nanay Melly, Sister Elma, sa November 30 din. So, happy birthday. Sana ay mag-isip So, ano pang hinihintay natin? Tayo po ay tumayo na para sa ating closing prayer and benediction. Are you blessed? May naiwan po ba sa atin? Baka yung kwento ang naiwan, nalimutan na yung salita ng Diyos. Yung po ang danger ng maraming kwento. Yung kwento ang naiiwan, yung salita ng Diyos ang nawawala. But praise God, I believe, dun sa mga kwento, tayo po ay na-encourage na through giving, especially honoring God, ito po ang susi na tayo po ay
pagtitiwalaan ng Panginoon, hindi lamang ng mga blessing, even the wealth that God has given to us. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa magandang araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil tinuturuan mo kaming patuloy. Binubuksan mo ang aming mga puso, isipan, upang kami na iyong mga anak ay matuto sa katotohanan ng iyong mga salita. Kami, O Diyos, na laging nangangailangan sa iyo, nananalangin, humihingi, tumatawag. Hindi mo kami binibigo sa maraming pagkakataon. Subalit, Panginoon, may mga pagkakataon din naman na kami ang madalas nagkukulang at di namin kayang maibigay ang nakalaan para sa iyo. Ipagpatawad mo, O Diyos, ang aming kahinaan. Kung ito man ay aming pagsuway, Lord, forgive us. At sa oras kong ito, binuksan mo ang puso at isipan namin. Binigyan mo kami ng kaunawaan upang hindi ang buhay ng kahirapan ang aming patuloy na maranasan, kundi mahayag ka sa buhay namin na habang kami, O Diyos, ay sumusunod, gumaganap, gumagawa, na ikaw ay aming parangalan at sundin. Ang masaganang biyaya at pagpapala ay kaya mong padaluyin. Kaya ang mga kasama po na yung mga anak na narito, likaan mo kami ng pusong dalisay, pusong handang sumunod, gumanap, gumawa sa iyong kalooban. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti at ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Ama, narito po ang bawat isa. Maraming salamat po. Maging sa mga kapatid namin mula pa sa San Mateo for supporting your ministry, serving you. Lord, thank you. At sa buhay namin, Panginoon, thank you. Na as long na meron kaming hininga, meron kaming buhay, patuloy ka namin pupurihin, pasasalamatan. Dahil ang lahat ng bagay na nasa amin ay sadyang laan para sa iyo. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, patuloy niyo po kaming katagpuin, gabayan, hubugin, turuan, at itama kung kinakailangan. Likaan niyo kami ng pusong bukas sa katotohanan ng aral na iyong salita. Likaan niyo kami ng pusong handang sumunod sapagat ikaw ang dapat namin sundin. Kaya Ama, sa iyo ko po itinitiwala ang bawat isa. Ang bawat isa na tumanggap ng iyong aral. Lord, continue to bless each one of us na masunod at magawa ang iyong aral, ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon, dahil ikaw mismo ang magbibigay sa amin even the blessings and wealth na gagawin mo kaming mabuting katiwala. And we receive it right now, Lord. Tinatanggap po namin ang masaganang biyaya at pagpapala mo sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name. Panginoon, salamat din po sa mga magbe-birthday nitong buwan ng November. Thank you in their lives. At maging sa mag-asawang Brother Noel and Joy, kasama ng kanilang anniversary. Lord, more blessed years to come with faithfulness, love. In the name of Jesus, Panginoon, ikaw po ang patuloy na humawak sa bawat isa. Dahil alam po natin, ikaw ang aming ultimate security in life. Ikaw ang tunay naming kayamanan sa aming mga buhay. Kaya itong mga mag-celebrate ng kanilang birthday, Panginoon, ang masaganang biyaya mo, pagpapala ay patuloy nilang maranasan na ikaw mismo ang kanilang parangal. Aming Ama, salamat po sa magandang aral na ito, na aming napakinggan, tinanggap. Tulungan mo kami, aming Diyos, na maranasan namin ang maging tapat sa pagkakaloob sa ikararangal ng iyong pangalan. Dahil hindi po ito kawalan, kundi ito po ay isang susi ng pagdaloy ng masaganang biyaya at pagpapala. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay bilang paganda, pag-abot, pagsalo ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. At maging sa mga kaloob na ito na yung mga anak, Lord, thank you in their lives. And we just pray na
magamit po ito sa layunin mo, sa ikasusulong, ikalalago ng iyong gawain. At maging ang mga kaloob na ito, pagpalain mo, ibalik mo sa iyong mga anak, siksik, liglig, at umaapaw. Salamat po aming Ama. Right now, we receive it right now. In Jesus' name. Mga kapatid, sama-sama po natin tanggapin ang pag-ibig at pagpapala ng ating Ama na nasa langit. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Mayo po tayo at patuloy na taglayin ang kapayapaan, ang kagalakan, katagumpayan mula sa ating Diyos na nagmamahal. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And to God be the glory. Praise God. Mga deacons, wag muna kayong umuwi. Meron po tayong pag-meeting.